Una sa ating mga balita ngayong hapon, may nagaganap na umanong vote buying sa Cotabato City kaugnay ng papalapit na plebisito para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law sa darating na Lunes. Handa namang imbestigahan ng Commission on Elections o COMELEC ang alegasyon na ito na vote buying. Mula sa Cotabato City, itong balita ni Nel Maribuhok. Live. Nel, go ahead. Magandang hapon, Atty. Reg. Habang papalapit na nga itong plebisito sa darating na Lunes, nagiging mas mainit ngayon ang usapin sa kampanya para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL, kung saan lumulutang na ang usapin ng bentahan ng boto. Isa si alias Mahidsa na bigyan ng isang identification card mula sa isang grupo ng Citizens Arm na nagsusulong ng yes vote sa Cotabato City. Nabiglaan niya siya nang tumawag ang kanyang kaibigan na pinakukuha ang kanyang ID na hindi naman umano niya inaplayan o naging miyembro ng grupo. May katapat umano na salapi ang pagbibigay ng ID, lalo na kapag bumoto pabor sa BOL. Kung may ID ka, papasya lang ka ng 200 pesos. So, ibig sabihin, lahat ng nagkuha ng ID nito, so binigyan ng 200 pesos. Ang team leader is 1,000. Ang sinabi sa akin is, basta butuan ng yes. This is vote buying, no? Umapila si Cotabato City Mayor Francis Cynthia Giani Sayadi sa Commission on Elections na siyasatin ang naturang vote buying. Sagot naman ng COMELEC, iimbestigahan nila ang naturang aligasyon na vote buying. Sinubukan rin ng UNTV News na tawagan ng numero ng hotline na nasa likod ng ID upang makuha ang panig ng nasabing grupo na may pakana sa pagbibigay ng ID, ngunit hindi ito makontak. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Samantala, ayon sa alkalde, para sa kanya, hindi na sana kailangang isailalim pa sa kapangyarihan ng COMELEC ang syudad kaugnay ng papalapit na referendum. But with the presence of the military, martial law naman ngayon, I think that's more than enough. Sa ilalim ng umiiral na batas, maaaring mapasailalim sa kontrol ng COMELEC ang isang lugar kung meron itong kasaysayan ng tunggalian sa politika na maaaring pagmulan ng karahasan. Kapag nasa full control ng COMELEC ang isang bayan, may kontrol ang komisyon sa law enforcement agencies at military officers na nakadistino sa lugar. Idiniklara nga na walang pasok bukas dito sa Cotabato City sa lahat ng level ng eskwelahan upang bigyan daan nga itong magiging event na dadaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan pangungunahan niya itong kampanya para nga sa pagpabor ng mga residente dito sa Cotabato City, dito sa BOL. Atty. Reg. Nel, gaano katalamak yung sinasabing vote buying dyan? Kasi meron tayong isang lumutang na tao na nagsasabing nakatanggap nga siya ng ID. Meron pa bang mga ibang mga tao na nagpapatotoo doon sa sinasabi nito? Base doon sa ipinakita sa atin ng alkalde, nasa 8 IDs yung ipinaresenta niya sa media, pero marami pa raw yun na mga ID na ito nga ay may katapat na salapi kung ikaw ay boboto ng yes dito sa BOL. Pero sa ngayon ay wala pa tayong eksaktong datos kung ilan ba itong nabigyan ng ID. Pero ito nga ay sinasabi ng alkalde kanina ay halos lahat ng barangay dito sa Cotabato City ay nabigyan itong ID na ito. Atty. Reg. Nel, medyo konti na lang ang araw na nalalapit bago maganap yung plebisito dyan. At sinasabi ng COMELEC na they will investigate the matter of vote buying. Paano nila gagawin to in such a short time? Because alam ko na the COMELEC on bank has to issue a resolution kung ipapasailalim nga ba sa COMELEC control yung mga bayan na yan na may massive vote buying allegedly, no? So paano at sino yung mga ahensya na pwede makapag-imbestiga niyan? Kasi for all we know, baka wala na ring oras to do those things. Wala pa tayong eksaktong sagot mula sa COMELEC sa pamamagitan ng spokesperson na si Director James Jimenez. Pero inaasahan natin na darating a day before ng plebiscite si Jimenez dito sa Cotabato City at tatanungin nga natin kung ano itong susunod nilang hakbang dito sa alegasyon ng vote buying, itong darating na plebisito sa darating na Lunes. Pero we expect na mas magiging mahigpit yung seguridad na ipatutupad dito sa Cotabato City. Nasabi din sa atin ng alkalde na
inaasahan din niya na may mga citizens din na lalapit pa sa kanya para ipresenta itong ilang pang mga ebidensya. So sa ngayon, kumakala pa naman ng ebidensya itong alkalde dito nga sa sinasabing vote buying dito sa Cotabato. Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulat ng live mula sa Cotabato City. Idineklara namang special non-working day ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang January 21, 2019 sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, Isabela City, Basilan at Cotabato City dahil sa plebisito para sa Bangsamoro Organic Law o BOL sa bisa ng Proclamation No. 646. Ito ay upang bigyang daan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na makalahok sa plebisito. Samantala, bukas nakatakdang magtungo sa Cotabato City si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makibahagi sa isang malaking rally at hikayatin ang publikong suportahan ang BOL.